Kumusta at mga kapatid at kaibigan, matagal na nating sinagot itong SDA YouTube channel na sa iyong araw. Di po ba kung maalala ninyo, noong namatay si Pope Benedict XVI, may hula sila. Ano yung hula nila? Ang hula nila ay ang kasunod na Santo Papa, si Pope Francis, ay siyang huli daw na Papa at darating na ang katapusan ng mundo. Ngayon, bago lang napili si Pope Leo the 14. Anong sabi nila? Si Pope Leo the 14 na naman umano ang huling Santo Papa. Ilan kayang huling Santo Papa? Pero, ang tatalakayin natin dito, itong analysis ng SDA YT channel sa iyong araw, naideklarar daw mayor si Carlo Nograles at nagwakas na ang kapangyarihan ng mga Duterte. Pero bakit? Taliwas ang resulta. Ito ang sa iyong araw. Congratulations to our new Mayor Carlo Nograles. A big change for the better. Congrats Carlo Nograles, elected Mayor of Davao City. Congratulations Sir Nograles. God knows everything about your plan in Davao City. Carlo Nograles, Mayor. Migs Nograles, Congresswoman. Congratulations in advance Mayor Nograles. Mabuhay ka, Mayor Carlo. Carlo Nograles, panalo na sa Davao. Mga taga Davao, nag-congratulate na kay Nograles. We have Davao del Sur here, pagka-mayor. Nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Malayo talaga ang analysis ng Seventh-day Adventist na channel itong sa iyong araw, no? na na idineklara si Carlo Nograles na mayor sa Davao. Ba't tinatalakay natin ito? Ilang hula na ba at analysis ng Seventh-day Adventist sa pamamagitan ng channel na ito ang nagpalpak? Di ba ba? Ilang bisis din, grabe ang pag-atake sa Santo Papa na ang Santo Papa daw ang siyang katuparan sa 666 at sinagot na natin yan. Tatalakayin natin mga kapatid itong analysis niya na idineklara si Carlo Nograles na mayor sa Davao City. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. So, pakinggan na ninyo ang analysis ng Seventh-day Adventist na sa iyong araw channel. Pero bago dyan mga kapatid, naniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live bilang suporta. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kumusta din si nagpakilalang Bishop Cobos, Rod Cobos, na tumakbong mayor sa Davao. Kumusta? Nangangamuti din ang resulta ni Cobos. Pero
sa iyong araw na channel, mga kapatid, kung mailo kay kapatid na Emerson Makintura sa Delta Company 53rd IB, no, Philippine Army. Sinabit kasi dito sa analysis ng sa iyong araw, paano natin mapatunayan na ito'y sa Seventh-day Adventist mamaya, no? Si Carlo Nograles daw ang idiniklara. Congratulations to our new Mayor Carlo Nograles. A big change for the better. Congrats Carlo Nograles, elected Mayor of Davao City. Congratulations Sir Nograles. God knows everything about your plan in Davao City. Carlo Nograles, Mayor. Migs Nograles, Congresswoman. Congratulations in advance Mayor Nograles. Mabuhay ka, Mayor Carlo. Carlo Nograles, panalo na sa Davao. Oh, yun. Although sabi niya, question mark, Carlo Nograles, panalo na sa Davao. Ang resulta, magkaiba talaga sa analysis nila. Davao City, pwede ba? Yes, Davao yes. City? So let's talk about key races. No? So key races, we have Davao del Sur here. Pagka-mayor, nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Now let's talk about So, napakalayo ang resulta talaga, no? Grabe, solid yun talagang Davao sa kay Duterte. And then, sabi ni Papa Inok, si Pastor Rod Cobos daw, gani mamaho, Brodel. Ilan ba ang nakuhang buto ni Pastor Rod Cobos? Paki-comment, mga kapatid. No? Ilang buto ang nakuha ni Pastor Rod Cobos dyan sa Davao. Pero solid talaga, Duterte. Nung nagpunta ako sa Davao para sa renewal ng mga lay ministers sa Cotabato, kay nagsubaybay natin dito, sabi ng pare, di basta-basta matalo ang Duterte sa Davao. No? Di talaga basta-basta umano. Solid talaga. Dahil sa mga nauna ng mga disiplina na ipinatupad umano sa Davao. Pero tatalakayin itong analysis ng sa iyong araw na channel, Seventh-day Adventist. Bakit Seventh-day Adventist? Dito pinopromote niya yung aklat ni Ellen Goldwhite. Duterte's contender in the Davao City mayoralty post is none other than his former cabinet secretary and spokesperson, Carlo Nograles, who is trying to etch his name. And Carlo Nograles will be trying his luck and his fate and do the thing that his late father, former Speaker Prospero Nograles, has failed to do, and that is to defeat the Dutertes in their own bailiwick as Davao City Mayor. Bago natin So ito ang aklat ng Seventh-day Adventist, The Great Controversy, kang Ellen Goldwhite yan. Paki-comment, mga kapatid, ilan ba ang nakuha ni Pastor Rod Cobos na resulta, no, sa eleksyon? Grabe yung kampanya ni Pastor Rod Cobos, no? Kita natin pasigaw-sigaw para sa pagbabago din umano. ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy. Dito sa aklat na Great Controversy ni Ellen Goldwhite, alam nyo, grabe talaga, katoliko ang binanatan dito ng mga Seventh-day Adventist. Lalo na sa founder ng Seventh-day Adventist na si Ellen Goldwhite. Na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro So tumutukoy daw sa propesiya yung kay Ellen Goldwhite. Pero kung ating tingnan ang aklat ni Ellen Goldwhite na sinabing tumutukoy sa propesiya, alam nyo,
aklat mismo. May Cebuano ha, Cebuano. The Great Controversy, itong pinopromote niya, The Great Controversy, pinopromote niya sa sa Cebuano, ang dakong away. Pero alam nyo ba na may nakasulat sa aklat ni Ellen Goldwhite na dakong away Cebuano, si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang mga ngaral o propeta. Dito sa libro ni Ellen White na ang dakong away o the great controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. Og manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, og magapasalaag sa kadaghanan, Matthew 24:11, alang sa dugang nga pagpasanto. Gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan, nga hinigugma, dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu. Apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. Unuan 4:1. Hinoon lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan, Matthew 24:11, para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi. Binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ito ba ay sa Diyos? Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. Unuan 4:1. Kalakip niya ni si Ellen White. O, see? Nasa Cebuano version yan na ang dakong away na pinopromote nila na aklat na The Great Controversy. So sa Seventh-day Adventist yan. Tuloy natin. Doon ang Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng Ayan, pinamimigay na umano nila ng libre itong The Great Controversy ng Seventh-day Adventist. Okay, patuloy natin yung sinabing idineklara na si Nograles na mayor. No? papaisip. Totoo nga ba kaya ang sinasabi ng mga Dabawenyo? Bumati ang masa, pero may nahuli ka ba? Panalo na si Nograles, anin ng ilan, may emojis pa, may saya, may tila sigaw ng tagumpay. Pero teka, bakit may bumabati kung hindi pa tapos ang botohan? Hindi kaya may gustong iparating? May gustong baliktarin? May gustong basagin? Ang tanong ay hindi lang kung panalo na si Carlo Nograles. Ang tanong, bakit may ganong kumpiyansa? Baka kasi may alam sila na hindi pa natin alam. Kilala natin si Carlo Nograles hindi lang bilang dating cabinet secretary, kundi bilang anak ng dating speaker ng House. Matagal na silang kilala sa politika ng Davao, pero hindi pa sila nakaupo sa mayoralty. Hindi gaya ng mga Duterte. Mula 1988 hanggang ngayon, iisang abilyado lang nasa upuan. Pero ngayon, may nabubuong tunog, maingay, maugong. Bakit tila gusto ng mga tao ng pagbabago? Oo, change is coming daw dati. Pero ngayon, may bago na namang bersyon. At ang pangalan nito ay Carlo. Pero hindi lang basta change ang handog niya. Madaling magsabi ng pagbabago, madaling sumayaw sa entablado. Pero ang tanong, ano ang plano? Sa meeting di Avance, hindi lang kilig ang dala ni Carlo, may mga plano siyang konkretong ipinangako. 25,000 pesos minimum na medical assistance, libreng maintenance meds, scholarship para sa mga estudyante, digitalization ng mga serbisyo ng gobyerno, mas mabilis na business permit approval, at pakinggan pa natin si Mayor Carlo Nograles sa kanyang mga sinabi.
Well, lahat ng sinabi ko sa ating platform of government, health, education, livelihood, peace and order, and social services. So kung ano yung nailatag natin na platform of government natin, we'll have to take a look at ano yung na program na for these projects for 2024 because ang gagamitin natin ng budget is yung budget that was already approved for 2025, approved in 2024 for implementation in 2025. So kung ano yung mga naiwan na mga projects na dapat natin implement, we'll have to implement that, but in accordance with yung platform of government natin, in accordance with anong mga priorities din natin. So we'll have to ensure na kung unsa tong mga priorities nato, hopefully masuportahan ta sa sanggunian nga mo po ang atong i-prioritize for 2026. Mukhang may plano, pero sapat ba ito para talunin ang isang pangalan na dekada nang nakaupo sa Davao? Ang layo ng agwat, oh. Balik natin, ha. Davao City, pwede ba? Yes, Davao yes. City? So let's talk about key races, no? So key races, we have Davao del Sur here. Pagka mayor, nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Now let's talk about Malayo talaga. Pero si Pastor Kibuloy nag-request na yung i-recount ang resulta. Oh, so kaya sabi ng Commission on Election dapat magpetisyon muna sila. Oh, parang di yata matanggap ni Pastor Kibuloy ang resulta sa halalan. Tuloy natin. Pero si Duterte yun. Oo nga, pero nasaan si Duterte ngayon? Detained, dahig, ICC, Crimes Against Humanity. Baka hindi pa tapos ang eleksyon, pero sa mata ng iba, tapos na ang panahon ng mga Duterte. Pero teka, si Baste, Paulo, at Omar Duterte ay tumatakbo pa rin. 5 miyembro ng pamilya ang sumasabak sa halalan. Kaya ba ni Nograles narating silang lahat? Sabay-sabay? Kaya nga may tanong, anong nangyari? Bigla na lang, may mga bumabati, may umaasa, may nagagalak, na tila daw na di umano'y matatapos na raw ang anomalya, na di umano'y malalantad daw at mabubunyag na ang mga lihim sa Davao. At welcome na ba sa bagong Davao? Pero may problema, hindi pa tapos ang halalan, pero tila tapos na ang tiwala ng Tinatalakay niya ito, di pa tapos ang halalan, mga kapatid, na meron kasi mga nag-congrats na kay Nograles, kaya sabi idineklara umanong mayor, pero ang layo, no? Layo talaga ng agwat sa resulta, oh. Sandali, ha. Napin natin ito yung resulta. Davao City, pwede ba? Yes, Davao yes. City? So let's talk about key races, no? So key races, we have Davao del Sur here. Pagka mayor, nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Now let's talk about Oh, yun. Malayo talaga ang agwat, ano? So, grabe. Dahil nasa kulungan sa kasalukuyan ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong mangyari? Ito, pakinggan natin. Halimbawa manalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yon? Sa ating pong batas, sa ating pong rules, hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may kahit may kaso ay mapoproklama po, Ma'am Karen. Alvin, alam nating lahat na patuloy na nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. So kung sakali, assuming in the eventuality na manalo si dating Pangulong Duterte sa pagka-alkalde ng Davao City, automatic na ang Vice Mayor ang siyang magiging tatayong alkalde ng lungsod na ito. Yun, mga kapatid, no? At ito ang part sa tinalakay ng SDA channel sa iyong araw, na atin ding tinatalaka yung analysis nila. ilan sa dati nilang sinusuportahan. Bakit nga ba? Dahil siguro napagod na sila. Napagod sa traffic,
Napagod Yun ang analysis niya na siguro mananalo si Nograles dahil napagod sa traffic ang mga tao, and then sa napakaraming mga problema. napagod sa maraming problema daw. Napagod sa 530 milyong confidential funds na hindi alam kung saan napunta. Napagod sa paghahari ng mga Duterte. Pero hindi lang ito basta pagod. Ito ay panawagan. Hindi lang sa leader na may pangalan, kundi sa leader na may programa. Pero kung si Duterte pa rin ang manalo, ano ang mangyayari kung isang absent mayor ang mahalal? So kung absent mayor ang mahalal, yun na, sinabi ng Bawa manalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yon? Okay. Sa ating pong batas, sa ating pong rules, hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may kahit may kaso ay mapoproklama po, Ma'am Karen. Alvin, alam nating lahat na patuloy na nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. So kung sakali, assuming in the eventuality na manalo si dating Pangulong Duterte sa pagkaalkalde ng Davao City, automatic na ang Vice Mayor ang siyang magiging tatayong alkalde ng lungsod na ito. so sa analysis ng sa iyong araw na napagod ang mga tao, pero bakit ang layo ng agwat sa resulta, Davao City, pwede ba? Yes, Davao yes. City? So let's talk about key races. No? So key races, we have Davao del Sur here. Pagka-mayor, nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Now let's talk about Yan. So atin lang tinatalakay mga kapatid dahil yung analysis na uupo si Nograles, malayo talaga ang resulta. Congratulations to our new Mayor Carlo Nograles. A big change for the better. Congrats Carlo Nograles, elected Mayor of Davao City. Congratulations Sir Nograles. God knows everything about your plan in Davao City. Carlo Nograles, Mayor. Migs Nograles, Congresswoman. Congratulations in advance Mayor Nograles. Mabuhay ka, Mayor Carlo. Carlo Nograles, panalo na sa Davao. Mga taga Davao, nag-congratulate na kay Nograles. we have Davao del Sur here. Pagka-mayor, nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Sana binanggit din nila ang kay Pastor Rod Cubos. Ilan ba ang nakuha ni Pastor Rod Cubos? No? Sige pa, comment daw kung may background kayo o may idea kayo. Ilan ba ang nakuha ni Pastor Rod Cubos na voto? No? Pastor Bishop, nagpakilala yung Bishop si Pastor Rod Cubos. No? At naglatag din siya ng kaniyang mga naglatag din siya ng kaniyang mga plataforma. Maganda rin yung plataforma. Pero batay sa resulta, grabe. Solid talaga ang mga Duterte diyan sa Davao, no? Ang layo ng resulta sa sandali, asan ba yun? Ito, ang layo talaga, Davao City, pwede ba? Yes. Davao City? So let's talk about key races. No? So key races, we have Davao del Sur here. Pagka-mayor, nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Now let's talk about so di nila isinali kay may research natin ilan yung nakuha ni Pastor Rod Cubos, no? Bishop Rod Cubos. Okay? Yun mga kapatid, ating tinatalakay yung analysis din ng
sa iyong araw SDA YouTube channel. Kaugnay kay Carlo Nograles na sabi niya ang mga tao ay nagsasawa na umano sa trapiko, nagsasawa na sa korupsyon, pero baliktad ang resulta. Solid Duterte ang resulta talaga. Kahit nasa kulungan, grabe, nilampaso ang resulta, no? Pero si Pastor Apollo Kibuloy, nag-request ng recount. Kaya ayon sa Kumilik, dapat magsagawa siya ng petition. So, yun lang mga kapatid na ating pagtalakay sa analysis ng Seventh-day Adventist na kung maalala ninyo, meron silang analysis din na pagkamatay ni Pope Benedict XVI, last Pope na umano si Pope Francis, huling Papa, darating na ang wakas ng mundo. Ngayon, may bagong Santo Papa. Anong resulta? Dahil may bagong Santo Papa, nag-iba na naman ang huling Papa nila. Si Pope, sandali ha. Ito. Ito ang analysis ng noon ng sa iyong araw, Seventh-day Adventist na channel. Malachi Morger. Siya ang kinikilala ng Roman Catholic Church na kauna-unahang saint na kinanonize ng Roman Catholic. Ngunit higit pa sa santo ang pagkakakilanlan sa kanya ng Iglesyang Katoliko dahil naniniwala sila na siya daw ay isang propeta dahil halos 80% ng kanyang mga hula daw ay nagkatotoo. At ang nakakagulat nito, ipinakita sa kanya ayon sa kanyang libro ang nakakatakot na pangyayari sa huling kapanahunan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Malachi Morger o Saint Malachi ay ang kauna-unahang Irish bishop na kinanonize ng Roman Catholic Church. At hindi lamang iyan, kinikilala siya bilang isang propeta sapagkat marami sa kanyang mga sinabi ay nagkatotoo. At isang malaking revelasyon ang binanggit ni Saint Malachi patungkol sa huling kapanahunan at patungkol sa katapusan ng mundo, na pinabanggit niya na ang katapusan daw ng mundo ay magaganap sa ating kapanahunan. Oo mga kaibigan, ang binabanggit ng Biblia, umaangkop ang sinasabi ni Saint Malachi na katapusan na raw ng ating mundo, na kung ating mapapansin, kahit na hindi siya kinikilala bilang propeta ng karamihan, makikita natin at mababasa natin sa banal na kasulatan na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Maging ang mga sayentipiko ay binabanggit nila na hindi na magtatagal ang ating mundo. Kaya kahit sa anong sangay, makikita natin na papunta na ang ating mundo sa pinakanakakatakot at nakagigimbal na biblical apocalypse. Ang pinakasikat na propesiya ni Saint Malachi ay ang propesiya ng mga popes. Kanyang inilarawan ang mga papa na uupo sa Roman Catholic at hinulaan niya rin ang ika-112 na pope na uupo na ang pangalan niya ay Petrus Romanus, at siya raw magiging last pope bago ang katapusan ng mundo. Noong 1139, habang naglalakad si Saint Malachi papunta ng Roma, siya ay na-strike ng isang vision. Ipinakita daw sa kanya ng buong may kapal ang patungkol sa isang nakagigimbal na vision patungkol sa katapusan ng mundo. Ibinanggit niya ang 112 na popes na uupo sa Roma bilang magiging mga ulo ng Roman Catholic Church bago uupo ang pinakahuli na si Petrus Romanus. Isa sa mga nakagigimbal na mga Latin phrases na kanyang napakinggan mula sa isang vision ay ang mga salitang Patos Angelicus, Pater Nota, Flos Florum, De Meditate Lunae, De Labore Solis, Gloria Olivae, Petrus Romanus. At ang nakakamangha mga kaibigan,
kanyang nahulaan ang mga papa na uupo sa huling mga panahunan. Katulad na lamang ang Code of Arms na Flos Florum o Flower of the Flowers na prinidik niya na ito ang Code of Arms ni Pope Paul VI, habang si Pope John Paul II ay napredict niya ang Code of Arms niyang De Labore Solis, at napakasignificant nito sapagkat ipinanganak si Pope John Paul II noong May 18, 1920 sa panahon ng total solar eclipse, habang nung funeral niya noong April 8, 2005 ay total solar eclipse pa rin, na nakakamangha ng ibig sabihin ng De Labore Solis ay from the labor of the sun, of the eclipse of the sun, at sinundan ito ng pang 111 na si Gloria Olivae or Glory of the Olives, dahil ang Code of Arms, mga kaibigan, ni Pope Benedict XVI ay olives. Ito ay hango sa koneksyon ni Pope Benedict XVI sa Order ng Olivetan, at ang napili na Benedict na pangalan ni Joseph Ratzinger ay hango kay Saint Benedict of Nursia, na founder ng Benedictine Order na sanghay sa isang branch ng Olivetans, na nakakamangha na talaga namang nakagigimbal ang propesiya ni Saint Malakay patungkol sa mga papa na uupo bago ang katapusan ng mundo. At ang pinakahuli na binabanggit niya ay ang ika-112 na Pope, na ang pangalan niya ay Petrus Romanus. Ika pa niya dito, in the final persecution of the Holy Roman Church, there will sit Petrus Romanus, Peter the Roman, who will pasture his sheep in many tribulations, and when these things are finished, the city of 7 hills, Rome, will be destroyed, and the dreadful judge will judge his people. The end. Mga kaibigan, nakakamangha lamang sapagkat ang binabanggit na Peter the Roman ay ito ay si Pope Francis. Davao City, pwede ba? Davao City? So let's talk about key races, no? So key races, we have Davao del Sur here, pagka-mayor. Yun mga kapatid, no? Si Pope Francis ang huling papa. Huling papa. Darating na ang wakas ng mundo. Pero, dahil di nangyari yan, si Pope Leon XIV na naman ang huling papa. Pope Leo IV, ang huling papa. Ayon kay Saint Malakay, ano ang sinasabi ng Biblia? Pilipinas, humanda na. At isang kakaibang salita ang unang sinabi ni Pope Leo XIV na may Yan. Ang pabago-bago nila na hula, mga kapatid. Kaya di na tayo magtaka na yung hula nila kaugnay sa kay Nograles o analysis, iba ang resulta. Congratulations to our new Mayor Carlo Nograles. A big change for the better. Congrats Carlo Nograles, elected Mayor of Davao City. Congratulations Sir Nograles. So, pero sa resulta, napakalayo talaga. Davao City, pwede ba? Davao City? So let's talk about key races, no? So key races, we have Davao del Sur here, pagka-mayor. Nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo. So, ang punto dito, huwag agad-agad maniniwala sa analysis at lalo na sa hula na ginagamit nila, yung hula daw ni Saint Malakay. Una, lilinawin natin si Saint Malakay, totoong santo ng Simbahang Katoliko. Pangalawa, yung sinabi na kinikilala ng Simbahang Katoliko si Saint Malakay na propeta, hindi yan totoo, mga kapatid. No? Pangatlo, yung hula na binanggit nila na hula daw ni Saint Malakay, hindi yan totoo at hindi yan tinatanggap ng Simbahang Katoliko na tunay na hula ni Saint Malakay. Kaya itutuwin po natin. No? Dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.